Agrinegosyo, kung may ganyang papaload, at least nakakaluwag kami mga farmers, mga malaking tulong na meron kami na pagkukunan ng kapital, ng panggastos. So ang OMCB ay nagsimula noong 1997. Project siya ng isang federation dito sa amin, Occidental Mindoro Federation of Multipurpose Cooperative. So ang project nila aim is magtayo ng co-op bank dito sa province ng time na yon. So ito, nabuo siya as OMCB na ngayon ay 26 years na siya in operation. Pinagpapatuloy pa rin namin yan sa kabila ng ang daming pagsubok dahil nga yung layunin namin is makatulong talaga na maiangat yung buhay ng mga maliliit na magsasaka para magbago naman din yung buhay nila na makatulong sa pag-angat ng kanilang kabuhayan. Sa tulong ng ACPC, simula ang partnership namin with ACPC under ng PLI project, nakatulong din siya na makilala kami lalo ng mas maraming magsasaka. Sa ngayon po, nakapag-download na ang ACPC ng 421 million, total na nai-release na namin ay 375 million sa 2,500 na mga magsasaka. Ako'y nag-aalaga ng mga baboy. Pag rainy season, palay. Pag dry, sibuyas. Kuminsan, mais. Nalaman ko agri-negosyo kasi nung una, nag-form kami ng parang asosasyon. Malaking tulong para sa amin. Gano'n na in case na yung wala kang talagang pera, may mapagkukunan ka iba. May mautangan ka. Nung first na loan ko, 50,000 lang siya. 50,000 payable ng 1 year, every quarterly. So, nung nag-renew ako, so nung nakita nila na okay naman yung babuyan, so dinagdagan nila, ginawa ng 150,000. Bumili ako ng mga biig kasi kailangan may biig, tapos renovation ng building. Masarap kami sarili kasi, siyempre ang oras mo, hawak mo sa iyo. Tapos wala kang amo, ikaw ang boss sa negosyo mo. Actually, si Mr. Jerry Pendon, maayos yung project niya. Talagang nakita naman namin na dinala niya talaga dun sa project. So, nakatulong, ginagamit niya pang araw-araw na pangangailangan ng mga alaga niyang baboy. Ayun ang iniingatan ko na pag ako nangutang, kailangan magbayad. Kasi pag hindi ka rin nakabayad, hindi ka na makakaulit. Kailangan talaga maging good borrower, hindi lang para sa susunod na maka-loan tayo, di ba? Pag pinagkatiwala sa'yo, ibalik mo para magamit uli, para maipahiram sa iba din, mapaikot. Pagpapaloan sa through ng ACPC na pondo, parang mas malaking tulong sa kanila yon kasi mas malaki yung natitake home, natitira para sa kanila pag-anihan. Nagkakandak din kami ng mga trainings with the guidance ng ACPC din kasi parang pinoprovide din niya ng ACPC, tinuturo sa mga PLC nila, ibibigay para sa mga beneficiary. Proud ako na isang farmer dahil kumikita. Sa ACPC, marami ding nakaka-avail, di ba, ng katulad namin mga farmer. Marami silang natutulungan. Sa ACPC, maraming salamat sa pagtitiwala. Sana marami pa pong pondong dumating para sa mga magsasaka ng Occidental Mindoro.
Happy Friday mga ka-Agri! It's time for another episode of Agri Credit Talk webinar series. Hatid pa rin sa inyo ng Agricultural Credit Policy Council o ACPC. Ako po si Carlo Abarquez, kasama pa rin si Ma'am Emeline Ginto. Good morning, Ma'am! Good morning, Carlo! At sa ating mga live viewers, masaya kami dahil sa inyong walang sawang pagtutok at pagsuporta dito sa ating webinar series. Last episode na natin ito for 2025, ang bilis ng panahon. Pero of course, ang goal pa rin namin ay sana pagkatapos ng webinar na ito, pagkatapos ninyong manood, kayo ay mayroong mga natutunan, na-inspire kayo, and of course, meron kayong mga key takeaways. Last week, Mamalino, napag-usapan natin yung Capital Access for Young Agripreneurs o KAYA program ng ACPC. Libo-libo yung mga na-reach natin sa episodes na yon. Kaya po, kung na-miss nyo yung episode na yon at yung iba pang past episodes ng AgriCredit Talk, pwedeng-pwede nyo po silang balikan, mapanood sa aming official YouTube account. I-search nyo lang po, Mamalin, yung DA. Tama, Carlo. Talaga namang ang kabataan ang kinabukasan ng agrikultura sa ating bayan. Kaya dapat lang natin silang suportahan. Kaya suportahan nyo rin ang aming YouTube channel by subscribing para lagi kayong updated. Bago tayo magpatuloy, batiin muna natin ang mga present sa ating live stream. Of course, kakaumpisa pa lang natin pero marami na. Shout out kay Dexter Abalos. Good morning. Para Rizal. Good morning, Mr. Dexter. And then, good morning from Eileen Beloca Laudada. Good morning. Ito kay Miss Rhea Altimono. Good morning. Karen Navarro, may question pa siya. Good morning, how po? How daw? Kaya Miss Karen, dapat manood ka para malaman mo how. And Miss Rose Lynn Jersaniva. Yan, bumabati rin si Jenny Dimas. Good morning daw. Ma'am Jonalyn Perez. Mary Jane Manares. Si Buboy Bentoso Nono. Good morning po. Jocelyn Odango Nebres. At si Leia Hardines na nakikinig din at nanonood live na live. Si Christina Idago. At si Marlon Maghanay. Good morning watching from Indonesia. Tama. Kaya keep your shoutouts coming. Maya-maya susubukan naming mabati kayo isa-isa. Pero Carlo, ano ba ang topic natin ngayong umaga? Pakinggan natin mula sa espesyal nating kasama ngayong umaga, live na live mula sa ACPC office dito sa Pasig City. Walang iba kung hindi ang ACPC Executive Director, Ma'am Ralen O. Verdadeto. Good morning, Director Ralen. Morning, ma'am. It is indeed a very good morning, lalo na sa lahat ng masugid na sumusubaybay sa ating Agri-Credit Talk webinar series. Ako ay nagagalak at nai-inspire ninyong lahat dahil bawat episode, mas marami tayong nakikita ng mga Pilipinong handang matuto, handang umunawa, at handang umangat sa tulong ng mga programang inihahandog ng gobyerno. Maraming salamat sa inyong suporta. Ngayong umaga, napakaganda po ng ating pag-uusapan. Ito ang agri-negosyo o ang Anyo Loan Program ng ACPC. Hindi lang po ito basta loan program. Ito ay isang tulay papunta sa mas matatag na kita, mas maunlad na kabuhayan, at mas mataas na antas ng food security para sa ating bansa. Sa bawat Pilipinong magsasaka, mangingisda, na naghahangad na mas magandang kita o bukas, ito ay para sa inyo. Ang Anyo Program ay nakatuon sa pagbibigay ng kapital sa mga magsasakang agripreneurs, pati na rin sa mga micro-small enterprises na engage sa agriculture at pangisdaan. Malawak po ang sakop ng programang ito mula production, processing, distribution, at hanggang sa pagbili ng makinarya, kagamitan, at pagpapatayo ng pasilidad. Basta po may kakayahang maisagawa at kumita ang inyong proyekto, may pagkakataon kayong masimulan at mapalago ito. Alam ko pong excited na tayong lahat malaman ng mga detalye, lalong-lalo na kung magkano po ang interest rate,
Ito po ba ay merong collateral? At anong po ba ang paraan ng pagbabayad? Kaya't mamaya, siguraduhin makinig ng mabuti sa ating pong resource person. Sa aming pagmumonitor sa anyo program, kitang-kita namin ang mga kwento ng pagbabago. Mga kababayan nating dating nag-aalinlangan pero ngayon ay may kumpiyansa na. Mga negosyong dati nasa plano lang pero dahil sa tiwala at tulong mula sa ating programa, unti-unti na itong naisa sa katuparan at lumalago. At ang pinakamaganda, sila na ngayon mismo ang nagbibigay ng trabaho, pag-asa at inspirasyon sa iba. Ang kanyang tagumpay ay tagumpay din nating lahat, ng ating komunidad at ng ekonomiya ng bansa. Tulad na lang ng lagi naming sinasabi, ang pautang ay isa lamang sa suporta ng gobyerno. Ito ay mahalaga, pero ang tunay na magdadala ng tagumpay ay ang sipag, tiyaga, talino at pakikipagtulungan po ninyo. Kapag pinagbuti natin at pinagsama-sama ang determinasyon ninyo at ang sinserong pagtulong at serbisyo ng mga ahensya ng gobyerno, mas malayo po ang ating mararating. Kaya muli, ito po ang ACPC, inyong katuwang sa puhunan at kaagapay sa tagumpay. At sa darating na panahon, asahan ninyo na lalo pa naming pag-iigihan ang aming serbisyo para mas marami pang Pilipinong magkaroon ng akses sa tamang tulong pinansyal. Maraming salamat sa inyong suporta. Mabuhay ang mga Pilipinong magsasaka at mangingisda. Kayo po ang tunay na haligi ng ating bansa. Maligayang Pasko po sa inyong lahat. Alright! Thank you so much, Mama Ralen Verdadero. Palakpakan naman natin. Very inspiring. At sabi natin na tayo ni Ma'am Ralen ng Merry Christmas. So, Merry Maligayang Christmas. Pasko. Yes! At syempre, mabuhay ang ating clients, ang mga farmers, fisher folks, and agri-based enterprises. Sabi nga, Mamalin, ng ating Executive Director, pag-uusapan natin ng Agri-Negosyo Loan Program o ANYO. No? So kung ikaw ay isang individual agripreneur o micro and small enterprise na nagbe-venture kayo sa agriculture or fisheries, baka ito na ang makatulong para masimulan na or mapalago ang iyong agribusiness. Correct ka dyan, Carlo. Kaya like and share this episode para maabot pa natin ang iba pang agripreneurs at yung mga micro and small enterprises. This is your chance to learn more about this program. And by the way, Ma'am Malin, at para sa ating mga live viewers, no, tuloy-tuloy niyo lang po ang inyong pagbati sa comment section. Pakilagay na rin po kung nasan kayo para naman na malaman namin at ma-shoutout namin kayo. At speaking of shoutout, eto, Ma'am Malin, sige po, batiin natin yung mga nakatutok na maagang sumama sa atin ngayong umaga. Oo, good morning. Watching from Mambusaw, Capiz, si Mr. John Villanueva. Good morning. Good morning from the province of Antique, Jocelyn Odango Felix Nebres. So, ito naman, si Romy Bartonico Martino. Good morning from Lucena Coconut Agriculture Cooperative. Ayan. At from Pantukan, saan kaya itong Pantukan? Si John Ree Villamor. Magandang umaga. Romar Recalde. Good morning. So, si Daphne. At from Pangasinan, nanonood si Benji Benitez. Meron pa tayo na? Good morning from Ryan Mark Tifles. Watching from Marabut, Samar. Uy. Ay, sa pangalan ko pa, Malin Gavan. Watching from Mina, Iloilo, Tolarucan Farmers Association, Lourdes Labus. Yan, Sige, so madami pa, no? Si Benji pa. Ito, Benji, YFC daw siya from Mimaropa. At si Abraham, nanonood from Camarines Norte. People, magandang umaga po sa inyong lahat. Keep your shoutouts coming. At
I-like, share, and comment nyo lang po para mas marami pang maabot ang ating webinar. At para mas exciting naman ang inyong panonood, let's now go to our question of the day or UOTD. Mayroon ka ng puhunan sa agri-negosyo o anyo loan program? Anong agri-business ang sisimulan o palalaguin mo at bakit? Okay, isa pa. Kung makakahiram ka ng puhunan sa anyo loan program, anong agri-business ang sisimulan mo o palalaguin mo at bakit? So isip-isip na ng inyong mga sagot at i-post ito sa aming comment section dahil kung ang sagot mo ay mapipili, so isa sa tatlong mapipili, panalo ka ng 200 pesos worth of load. Yan. Interesting ang ating QOTD ngayon, Carlo. Ilan sa mga dapat mong masagot ay ano ba talaga ang gusto mo? Yes. At of course, kung ano ang kaya mo na Skills. project, oo, yung iyong technical know-how, yung iyong passion. Ano ba ang demand dyan sa lugar mo? Of course, Importante. para magkaroon ka ng ready market. Marami pang dapat i-consider, kaya pag-isipan yung mabuti at i-share ang inyong answers dito sa amin. Ngayon naman, alamin na natin ang latest agri-finance news sa ating Agri-Credit Balita. Agri-Credit Balita. Alright, maraming salamat Rainiel Viray sa Agri-Credit Balita. Congratulations ulit, Ma'am Malin, no? Ang ACPC sa pamumuno ni Ma'am Ralen Verdadero naka-receive ng award mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas bilang isa sa mga innovative financial
education partners ng DSP. At tungkol naman doon, no, sa ACE Portal na binabanggit ng ating tagapagbalita kanina, nabanggit din ni Ma'am Ralen Verdadero na ang digitalization ay tulay natin patungo sa isang mas matatag at produktibong sektor ng agrikultura. Sabi pa niya, ito ang paraan upang masigurong mabilis ang tulong sa mga panahon ng pangangailangan. Oo, tama. Kaya abangan natin ang tuloy-tuloy na rollout ng ACE Portal na magpapabilis ng processing ng ating mga partner lending conduits. Bago tayo magtungo sa main event ng ating episode, Carlo, kilalanin muna natin kung sino ang ating i-feature na Agri-Lodi. Agri-Lodi! Ang ating featured Agri-Lodi ay si Beverly Uyaan mula sa Balawan, La Union. Si Beverly ay isa sa mga natulungan ng Kaya program ng ACPC. Pareho sila ng kanyang asawa na pagka-graduate ng BS Agriculture ay nagkaroon ng corporate job, pero kalaunan ay pareho din silang nag-resign upang mag-focus ng full-time sa agrikultura. Dahil nakita nila yung potential nito. Sabay nilang ibinuhos ang kanilang oras at lakas sa mushroom production at processing. Kalaunan, pinasok na din nila ang vermicomposting at seedling production. Sa tulong ng Kaya Loan Program, nagawa ni Beverly na palawakin ang kanilang pasilidad, maprotektahan ang kanilang pananim mula sa contamination, mapataas ng malaki ang kanilang production at kita. Ngayon, lumalawak na rin ang kanilang mga produkto mula sa mushroom binagoongan, mushroom cropek, mushroom chili garlic hanggang sa mushroom vinegar. Bawat produkto ay patunay ng kanilang pagiging malikhain at masipag. Yes, taglay ni Beverly ang puso ng isang leader. Gusto niyang makita ng kapwa niya magsasaka ang halaga ng pakikipag-partner sa gobyerno, pagsali sa kooperatiba at pag-access sa iba't ibang tulong na pwedeng magpataas ng kanilang kabuhayan. Ang lakas ng loob niyang sumugal ay nagbukas ng maraming oportunidad, hindi lang para sa kanya, kundi para sa kanyang komunidad. Kaya saludo kami sa iyo, Kaya borrower, Beverly Uyaan. Ay, Agri-Lodi. At mali meron palang mushroom propek. Mushroom binagoongan. Ayun. Sige, dumako na tayo sa main event natin ngayong umaga. Paalala po sa ating mga viewers, mag-post lang po kayo ng mga tanong or opinion nyo sa comment section dahil mamaya meron tayong question and answer portion. Sino ba ang ating resource person, Ma'am Malin? Ngayong umaga, ang ating resource person ay 20 years ng part ng Department of Agriculture, Agricultural Credit Policy Council bilang isang project officer. Siya ngayon ay Senior Program Management Officer ng Cordillera Administrative Region. Let's all welcome from ACPC's Program Development Division, Miss Marie Arzaga. Good morning, Marie! Hello, good morning po sa lahat. Good morning po sa ating Executive Director and sa inyo po Ma'am Malin and Sir Carlo. Good morning. Good And morning! to all the viewers po sa ating Facebook Live and magandang umaga po sa inyong lahat. So, Ma'am Marie, kanina pa excited yung mga live viewers natin. Actually, madami pong nag-register for this episode. So, I think umabot na ng 100. So, Ma'am Marie, take it away. So, okay po. So, ngayon naman po, i-share ko lamang po ang aking presentation. I will be discussing po yung ating Agri-Negosyo Loan Program. Hold on lang po. I-check ko lang po kung nakikita na po ninyo. Visible Yes, na po go ba ang ahead. ating Go presentation? ahead. Alright po. Sige po. So ngayon po, again po, magandang umaga po sa inyong lahat. At ngayon po ay ipipresent ko po sa inyo yung mga terms and conditions po ng Agri-Negosyo Loan Program. So mabilisan lamang po ito.
Yung shorter version lang po ang ating ipipresent. Sorry po. So before po natin i-present po yung mga terms and conditions, i-discuss po muna natin ano po ba yung lending scheme ni ACPC or kung paano po ba na ipapadala or na ipapahatid ni ACPC ang tulong na pinansyal po sa ating mga eligible small farmers and fisher folk. So si ACPC po kasi ay wala po sa mandato po niya ang direktang magpahiram po sa ating mga magsasaka at mangingisda. So ang ginagawa po niya ay tayo po ay nakikipag partner po sa or naghahanap po tayo ng mga cooperative banks, rural banks, or at iba pong mga viable NGOs or GFIs para sila po yung magsisilbi pong program fund administrator o sila po yung tinatawag po natin ngayong mga partner lending conduits. So bilang partner lending conduit po, sila po ngayon ang di-disburse o magpapahiram po sa ating mga eligible small farmers and fisher folk po. So ngayon, proceed naman po tayo kung ano po yung agri-negosyo loan program. Kanina po, na-mention na po ito ni Ma'am Ralen, i-discuss lang po natin ng mabilisan na lang din po. Dahil ang anyo program po ay ito ay dinevelop po para makatulong po sa ating mga magsasaka at mangingisda po. Pero kailangan lamang po ang ating mga borrowers po natin ay dapat sila po ay mga rehistrado po sa RSBSA or ang kanilang main source of income ang pagsasaka or ang pangingisda. So ang agri-negosyo loan program po, kinakailangan ito po ay para po ma-boost yung efficiency, productivity at profitability po ng ating mga farmers and fisher folk. Ngayon po ipe-present ko po sa inyo kung ano-ano po ba yung mga eligible loan purpose para sa programang ito. So kayo po ay maaari pong manghiram kung ang inyo pong purpose ay production, processing, maaari din po yung mga marketing or combination po ng agri-fishery activity at mga non-farm enterprises. So maaari din po yung mga climate resilient agriculture and fishery projects, acquisition of machinery or equipments po. Maaari din po ang mga construction of facilities, working capital, digital agri-fishery tool, at mga DA rehabilitation projects po. So ngayon punta po tayo kung magkaano po ba ang maaaring mahiram po ng ating mga eligible borrowers po. So for this program, maaari po silang manghiram ng up to 90% of the project cost, pero hindi po sila lalagpas po ng 25 million pesos kung ang kanilang loan purpose po ay construction of facilities. Pero kung kanilang naman pong loan purpose ay ang working capital, ang kanilang maximum po na maaaring mahiram ay 15 million pesos. So for this program po, meron po silang interest rate na 2% per annum. So ngayon po, punta po tayo yung mga fees or mga charges po para sa programa. So meron po tayong, para po sa mga short-term loan, ito po ay 3.5% po per annum. Pag sinabi po nating short-term, sila po yung 1 year and below po ang kanilang loan maturity. At para naman po sa mga above 1 year, sila naman po yung one time po na 3.5%. So ngayon ang term loan po natin ay magbabase po kung magkano po yung i-release or yung kung magkano po yung na-approve po ng ating partner lending conduit. I-emphasize lang din po natin na hindi po si ACPC ang nag-approve ng inyong mga loan application. Kundi ito po ay mga partner lending conduit po. So si partner lending conduit po mag-evaluate ng inyong mga application at sila rin po ang magdi-decide kung ang inyong loan po ba ay approve or hindi po. So ngayon, ang long term ay didepende rin po sa project po ng cash flow po ng inyong project pero hindi po ito mag-exceed ng 5 years. And also po, meron po tayong 2 years po na grace period na included po siya doon sa 5 years. So meaning to say po, kung kunyari po, depende po doon sa inyong project, kung kunyari po ang gestation po ng inyong crops ay 1 year or 2 years. So yung 2 years po na grace period po, kasama po yan sa 5 years po. So on the 3rd year, doon po kayo mag-uumpisa magbayad po ng inyong principal amortization.
So proceed po tayo sa mga documentary requirements or kung ano-ano po ba yung kailangan na i-submit po ng ating mga borrowers. So for the small farmers and fisher folk po, kailangan po nila mag-submit ng valid government issued ID, proof of registration po sa RSBSA, farm plan and budget, at yung pinaka-recent po na ID picture. At para naman po sa ating mga agri-based micro and small enterprises, ang mga sumusunod po ay ang kailangan po nilang i-submit. So business plan, so meron po tayong template po ng business plan. Pwede po silang mag-request po sa mga focal persons po natin na naka-assign po sa iba't ibang mga probinsya para mabigyan po sila ng kopya po ng business plan kung wala po silang copy or hindi po available sa kanila. So letter intent po, address po sa ating executive director. Kailangan din po ng proof of registration, ng proof of business registration. Kailangan po ay valid or hindi pa po dapat expire yung ating mga business permits. Also, kailangan din po mag-submit ng latest na audited financial statement at dapat po ito ay may tatak or may proof po na kayo po ay nakapag-file sa BIR. So, meron pong iba po ay tinatatakan ni BIR. Yung iba naman po, online po ang kanilang submission. So, meron po yung email receipt po galing naman sa BIR. Next po, para po sa mga sa mga cooperatives na nais mag-apply or sa mga corporations po, isa po sa mga requirements na kailangan yung i-submit ay ang board resolution at kailangan po ay meron naka-indicate din po kung sino po yung authorized signatory po ninyo. And lastly po, kailangan din niyo rin mag-submit ng FEDIS registration at endorsement po from DA. Ngayon po for the RSBSA registration po, kailangan po, ito po ay para sa ating mga SFF borrowers po natin. So sila po yung mga nagmamay-ari or mga yung mga laborers po natin na hindi po hihigit sa 3 hektarya po ang kanilang sinasaka. So, for the small farmers din po, sila po yung sinasabi po natin mga backyard livestock or poultry raising. For the livestock raisers po, hindi po dapat lalagpas sa 20 heads of adults and 0 young, 40 head of young animals, 10 head of adults and 22 head of young animals. Para naman po sa ating mga poultry raisers, dapat hindi po lalagpas ang mga inaalagaan nila sa 500 layers or 1,000 broilers, 100 layers or 100 broilers pag combination po ang pag-aalaga at 100 head of ducks. So ngayon naman po pag ang ating borrower naman po ay nag-engage sa pangingisda, kailangan po yung fishing gears po nila ay hindi po lalagpas po sa 3 tons po ang kanilang ginagamit. Ngayon po, aside po sa ating credit loan po na pinapahiram po sa ating mga eligible small farmers and fishers, si ECPC din po ay nagbibigay po ng capacity building support. So ang ECPC po ay nakikipag-partner po sa mga state universities and colleges at iba pong mga government agencies at mga non-government business development service providers para po mag-extend po ng mga business advisory, para po magbigay po ng mga technical assistance, mentoring in entrepreneurship, training, financial literacy at mga product packaging po. So dito lamang po nagtatapos ang ating presentation. Kung nais nyo naman pong mag-apply po, meron po dito, iscan nyo lamang po. Dito po makikita yung PLC directory. So pwede nyo po kayong pumunta or tawagan po ninyo yung ating mga PLC para po doon po kayo mag-submit or mag-inquire po ng inyong mga, if you're interested po na mag-apply po under the annual loan program. Maraming salamat po. Alright, maraming salamat, Miss Marie Guro Arsaga. Salamat, Marie. Mabilisang presentation, Mamalin. Oo, thank you Marie doon sa iyong presentation. So, sabi ni Marie yung mga eligible loan purpose, no? Ulitin ko lang, eligible loan purpose include
production, processing, marketing, combination of agri-fishery, and including non-farm enterprise. Ang importante doon sa pinresent niya, kung ikaw ay small farmer and fisher, kailangan ikaw ay registered sa RSPSA. At kung ikaw naman ay organization or cooperative, kailangan ikaw naman ay registered doon sa FEDIS. Yes. Yan, napaka-importante na dapat malaman ito ng ating mga viewers. At yun yan, nabanggit din na take away ko rin, Ma'am Malino, yung 2% interest rate per annum at kaya nitong i-finance up to 90% of the project but not to exceed 25 million for construction of facilities or 15 million for working capital. So, sige. Ma'am Marie, tuloy-tuloy na tayo sa ating Q&A portion. Oo, meron tayong mga tanong dito nakalap natin mula sa ating mga FB Live viewers. Isa dito ay ang tanong niya, ano daw ang advantage ng agri-negosyo loan program compared sa mga programa ng mga financial institutions? So tinatanong niya kung ano ang benefit kung ikaw ay maglo-loan through anyo as against kung ikaw ay maglo-loan sa mga regular banks or financial institutions. Opo. Ma'am, actually that's a very good question po kasi kung ma-observe po natin kung tayo po ay manghihiram po sa mga commercial banks, mapupuna po natin na mas mataas po ang kanilang mga interest. So, dito po sa ating programa po under the annual loan program, mababa lamang po yung interest po natin which is 2% po ang per annum. And also, ang isa pa pong maganda dito ay wala po tayong collateral kung ang ating project po ay kung productions po. So, yun po yung maganda po dito sa programang ito. Ma'am Marie, nabanggit niyo for production, walang collateral. Wala pong How about collateral for production. Yung other purposes, yung Kung halimbawa, processing, mga ganon. Apo, wala po tayong collateral po dyan. Pero po kung ang inyong magiging loan purpose po ay kunyari po ay ang purchase po ng farm machineries or ng equipment, kasama po yung pagpapatayo or construction po ng warehouse po. So para po doon, meron ang mangyayari na po ay i-assign po natin yung pinili po nating machineries or equipment, yung lupa po na pinagtayuan ng facility doon sa ating partner lending conduit. So ang ano lang po natin, emphasize lang din po natin na hindi po pwedeng i-assign ang ibang assets po na hindi kung hindi po yun ang pinagamitan ng loan. So dapat po kung saan po natin ginamit yung loan, yun lamang po ang pwede pong i-assign po kay partner lending conduit. Alright, sige. Eto, Ma'am Marie, si Nicolas, nagtanong siya, sabi niya, salt loan. Ano kayo ibig sabihin ng salt loan? Packaging and value-added products, is it eligible for annual loan? I think nabanggit mo na to, but can you still answer, Ma'am Marie? Opo. For the salt loan po, so eligible po siya under the annual program, and basta ang mahalaga rin po na dapat po ay direkta po na tayo ay ang source po natin ay from our farmer for our fisher folk po. So hindi po pwedeng imported po tapos ipaprocess po natin. So dapat po yung mga farmers po natin, doon po sila direktang bibili ng mga kanilang mga supplies po para i-process po nila. Alright, sige. Ito, ano daw ang support na binibigay ng ACPC or mga PLCs natin upang mas matulungan ang mga borrowers or potential borrowers na magtagumpay sa kanilang agribusiness sa pamamagitan ng Anyo Loan Program? Number one pong support po na ibinibigay is meron po tayong chine-check po natin yung mga projects po nila before po natin sila mapapunta po sa ating mga partner lending conduit. Ang una po talagang ginagawa, ino-orient po natin ang ating mga farmers or ating mga MSE, co-ops or association potential borrowers kung ano po ba si annual loan program or kung ano po yung ano po yung may itutulong po dito. So once na na-orient po sila or na-brief po sila tungkol kay anyo, tinutulungan po sila na
mag-comply po doon sa mga requirements. And after which din po, meron po tayong financial literacy, CICB po, isang division po dito kay ACPC. So may mga kinakandak po sila mga financial literacy para din po maging maayos po ang kanilang business po, and including na rin po yung mga cash flow po nila. So yun, importante yung yung orientation na sinabi ni Ma'am Marie, parang doon pa lang ma'am na di-disclose na, kumbaga full disclosure kung magkano yung interest, yung loan term, Oo. para aware yung ating mga borrowers, Borrowers. hindi lang basta-basta pirma ng pirma. Oo. So merong Tama po. orientation part yung ating mga partner lending conduits. Oo. Sige, ito po, isa sa mga nag-register si Dexter. Ang sabi niya, ito, pwede po ba mag-avail ang may trabaho? Baka siguro full-time employee siya. Oo. So, Gusto Ma'am niya Marie, mag-agribusiness on the side. Side hustle niya. Kung as SFF po tayo or yung individual farmer po, hindi po siya maaring manghiram po, hindi po siya eligible as mentioned po doon sa AFMA po. Ang eligible po na pwede pong manghiram ay ang main source of income po ay ang pagsasaka or pangingisda. So sila po yung eligible po natin para sa mga SFF po natin. So kung full-time worker ka naman, baka may iba kang source ng kapital. Sige, Ma'am Malin, may iba pa tayong tanong? Oo, kanina naman nabanggit ni Marina ang ACPC hindi direktang nagpapautang, kundi yung ating mga partner lending conduits ng mga government financial institutions, rural banks, cooperative banks, at sila yung nag-a-assess, Yes po. nag-evaluate at nag-a-approve ng mga loans. So kung halimbawa, meron tayong mga aspiring agripreneurs na hesitant mag-loan pero meron silang mga big ideas. Gusto nila talaga mag-venture into agribusiness pero medyo nahihiya pa sila. Ano ang maipapayo mo dito sa mga ito? Ma'am, unang-una po para po sa mga aspiring sa mga aspiring po nating mga gustong manghiram po, we always suggest po na una po kausapin po ang ating focus or kung sa head office po para ma-orient po muna sila, para alam po nila kung ano po yung terms and conditions po ni Anyo, para ma-advise at mag-guide po sila sa kanilang business plan. Through that po kasi magiging maayos po. Pag may guidance po, maayos po ang kanilang mga projects, and hopefully po mag-grow po at magiging successful po yung project po nila, and yung maganda po yung magiging loan repayment po, or mas lalaki po sila in the future po. Nabanggit mo, Ma'am Marie, yung business plan, importante. Meron ba tayong template niyan para kumbaga kung hindi nagagawa yung ating potential borrower, meron ba tayong pinoprovide na form or template? Yan, Yes for the po, we do have a template po para sa business plan. Maaari po silang manghingi po, or kung may kausap na po silang mga focal persons, pwede po silang bigyan, and at the same time pwede rin po silang i-refer po sa ating ICB para i-assist din po sila sa paggawa po ng business plan, kasi mahalaga po ang business plan po sa kahit anong negosyo. So nandiyan po yung na-mention ko kanina, nandiyan po si ICB para mag-assist po sa ating mga borrowers, mga potential borrowers, para po maging maayos po from the start pa lang, which is yung business plan po. Siguro, Ma'am Malin, yung sa comment section natin, i-post na lang natin yung mga important na contact information, para po mas makakonect yung ating mga Potential borrowers. ating mga PLCs o kaya sa ating mga focal Yeah. persons. Pero particularly doon sa ating mga PLCs, sa ating mga partner lending conduits, doon sa kanilang lugar, kasi doon naman sila talaga mag-avail ng loan through our PLCs. Yes Yan. po. Sige, si Ma'am Malin, si Army, nag-register din siya. So, ang tanong naman niya, pwede raw po ba yung mga sole proprietorship? Thank you. Si Army. Sole proprietors po pwede po, as long as mga agri-fishery business po ang ating registration. So yun po. So kailangan po ang registration name po nila ay mga agri-fishery base po. So kung kunyari general merchandise ang nasa kanilang business permit or nasa DTI, and then mag-shift po sila sa
agri-related business po, hindi po pwede. So, kailangan po talaga ang ating mga documents po talaga natin ay consistent na agri-fishery po dapat. Yes. Ito, meron akong question dito. Merong nagtatanong, ngayon daw na uso ang mga digital wallets, credit scoring, mga fintech. Paano daw maaring mag-evolve ang ating anyo program bilang isang digital at inclusive platform para sa mga magsasakang nasa liblib na lugar? Actually po, yan, very timely po dahil totoo naman po talaga na mahirap pong, may mga areas po talaga na medyo mahirap puntahan. At ngayon nga po dahil usong-uso po yung mga digital platforms na pong yan, si ACPC po ngayon ay may mga ongoing talks na po sila or nakikipag-usap na po sila sa iba't iba pong mga katulad po ni GCash, si Palawan po. So yan po, may mga ongoing talks po yan kung paano po siya mai-incorporate po or sa ating mga programa po para mas mapadali po sa ating mga borrowers ang loan, ang fund release, collections po. So may ongoing talks po tayo dyan, ma'am. Yan. So, hindi lang yung pag-release ng loan, kundi pati yung how they can pay easier para mas Yes madali po. ang kanilang pagbabayad. Yes po, At ma'am. ngayon nga, yung ginagawa ng ACPC, yung ACE Portal 2.0, no? Tama. So parang i-scan mo lang yung IMC or yung Interventions Monitoring Card. Tapos mas madali na. Kumbaga, ilang Pag-release ng loan. Oo. parang same day pwede nang makredit sa'yo yung loan. So mabilis yung approval sa part ng PLC. Yun yung kaninang agri-credit balita natin. Medyo nagkaroon lang ng glitch. Pero kayo mag-alala, yung balita natin, we will post it agad mamaya sa ating Facebook page. Post natin separately sa Yes. ating Facebook page yung ating Agri-Credit Balita. So, Ma'am Marie, ito po ay pwede yung mga startup. Tama po ba sa anyo? Yes po. Pwede rin yung mag-expand ka. Ngayon, may nagtatanong po dito, ano po ba yung payong mabibigay nyo? Kasi first time borrower siya kung sakali. Nag-aalala siya sa pagmamanage ng kanyang loan habang pinapatakbo yung negosyo. Ano daw yung maipapayo mo sa kanya? Or first time borrower siya. So, Opo. pinapatakbo na niya yung negosyo niya kaso iniisip pa niya yung loan niya. Ano bang masasabi mo dito, Ma'am Marie? So, para po sa mga first-time borrowers po natin, as nabanggit ko po kanina, mahalaga po kasi talaga ang business plan. So, sa business plan po, i-guide po nila tayo sa mga do's and don'ts po natin, sa cash flow po natin, sa repayment, kung ano po talaga yung mga priorities natin. So, i-guide po nila tayo. And yung po, kung maayos po yung business plan natin, kung alam po natin kung ano po yung business na gusto natin, kung napag-aralan po nating mabuti, so nandito po si ACPC po para i-assist sila financially naman po. So mahalaga lang po talaga na alam po natin kung ano po yung project or yung business po na papasukin natin. Yun. Yan. Sabi nga kanina, no, yung credit, isa lang yun sa mga suporta. Tama. So, Isa lang siya sa support mechanisms para matulungan natin ang ating mga farmers and fishers. at ang dami-dami nating suporta mula sa Department of Agriculture. Yung ilan po dyan na feature na natin, kagaya nung sa AMAS Marketing. or yung agribusiness and marketing assistance ng DA, no? Kung meron ka ng ani or may harvest ka na or may product ka na at di mo alam saan siya ibebenta, yun, Tama. pwede yung AMAS. So, siguro last question, Ma'am Marie. Yan, ang ating last question. Ito, siguro tungkol naman ito sa accountability. Mhm. Paano ninyo masisiguro na ang pondo ng Agri-Negosyo Loan Program ay napupunta talaga sa lehitimong magsasaka at hindi naaabuso? Yun. Hindi po mga Napakaganda ghost borrowers. So, with that po,
may mga focal persons po kasi tayo sa ating mga in different provinces po, may mga representative po yung si ACPC or tinatawag po nating mga focal persons. So before po mag-apply or pag nag-process na po, nagkakaroon po kasi ng pre-validation, and also after naman po ma-release, meron tayong post-validation. So chine-check po niya kung existing pa po yung project or kung nag-e-exist po talaga yung project. And also sa mga documents naman po, chine-check din po niya kung talagang tunay po yung borrower. Baka po kasi may mga possibilities na baka ginamit lamang po yung pangalan. So, yun po, ang isa po sa mga ginagawa po talaga natin ay nagsa-site visit po. Chine-check po natin yung tao mismo at yung project po niya. In addition din po, ang ating partner lending conduit po ay nagkakandak po ng ang kanilang evaluation po, credit investigation sa ating mga borrowers. So talaga pong na-check po nila na napupunta po sa tamang proyekto yung pera po or yung pondo po na pinapahiram po sa ating mga borrowers. Napaka-importante na gamitin ng wasto, lalo na kung ikaw ay nakahiram sa ACPC dahil ito ay mga pondo to ng gobyerno, no? So kailangan mapaikot natin, mas marami pa ang maabot ng pondong ito. Tama. Oo. So, Saka yun nga, sabi nga ni Marie, yung ating mga PLCs naman nagko-conduct ng credit and background investigation yun. para ma-ensure talaga yung totoong tao, siya talaga yung mag-iram, and of course, talagang magagamit niya dun sa purpose na nilagay niya dun sa kanyang application. Hindi ghost borrower. Oo. Sige, Ma'am Marie, maraming salamat sa time mo. Pero any last message sa mga nakikinig, sa libo-libong nakikinig ngayon at maaabot pa nitong ating episode? Ano po ang inyong mensahe? Unang-una po, maraming salamat po sa mga tao pong nag-take time po para manood at makinig po sa atin ngayon dito. And hopefully po, kayo po ay ipagpatuloy po ninyo ang mga agri-fishery projects po ninyo, at huwag niyo pong kakalimutan na si ACPC po ay nandito po para mag-assist po sa inyo financially po. Maraming salamat po. Yan, muli maraming salamat, Miss Marie Arzaga of the Programs Development Division. And thank you so much, Miss Marie, and to our colleagues from the Programs Development Division ng ACPC, yung PDD. Hello sa inyo dyan. At bago tayo tuluyang matapos, tingnan na natin ang mga napiling winners na sumagot sa ating question of the day o UOTD na kung makakahiram ka ng puhunan sa Anyo Loan Program, anong agribusiness ang sisimulan o palalaguin mo at bakit? Ito na yung ating mga winners. Unang-una si Sir Buboy Bentoso Nono. I'm a peanut grower po dito sa Candelaria, Quezon. Gusto ko po sana mag-venture on shrimp farming. From peanut to shrimp farming using aquaculture technology dahil malaki ang market ng shrimp dito sa Calabarzon at sa NCR. Mula Quezon talagang pupunta siya dito sa sa NCR at Calabarzon, but with minimal farm area, I think pwede ko po ma-maximize ito using aquaculture. So, sige, Sir Buboy, sana ay mag-expand ka nga from peanut growing to shrimp farming. Yan, yung ating second winner naman, si Carol De La Rosa. Piggery business po. Siguro hog racing ito. In demand po ito sa Camarines Norte, at ako po ay isang student ng Camarines Norte College of Arts and Business na may kursong Bachelor of Science in Agribusiness at second year na po ako ngayon. Ako po ay may konting kaalaman sa kung paano ito alagaan sapagkat ito po ay aming pinag-aaralan hanggang sa kasalukuyan. So, piggery business ang kanyang gustong simulan o palaguin. Yan. So, galingan mo Carol. Sana makatapos ka dyan sa iyong agribusiness course. At malay mo, di ba? Meron tayong Kaya program. Baka pwede ka ron, no? Simulan mo na yung iyong swine farming. Sige, and congratulations din kay Jocelyn Odango Felix Nebres. Ang sagot niya,
feeds po dahil sa baba ng live weight ng baboy ngayon, lugi kaming mga magbababoy kaya nagmimix ako ng sariling pakain. Gusto ko sana mapadami ang aking pagmimix para makabenta ako sa mga kapwa ko magbababoy ng pakain sa mababang halaga. Alright, so pwede yun sa Anya program. So congratulations Sir Buboy, Ma'am Carol, Ma'am Jocelyn. Kayo po ay nanalo ng 200 pesos worth of load. Paki-message nyo lang po kami sa aming Facebook para po maklaim nyo ang inyong prizes. Uy, ang bilis ng panahon. Oo nga. Dito na nagtatapos ang ating last episode ng AgriCredit Talk Uy. for 2025. Merry Christmas and Happy New Year sa lahat. Nag-advance. Maraming salamat po muli sa inyong pagsama sa amin. Kita-kits ulit tayo sa susunod na taon sa 2026. Don't forget to like us on Facebook and share this episode. Sana po marami kayong takeaway, mga natutunan. I-share nyo rin po sa inyong mga kakilala na kailangan na gusto na magsimula, palaguin yung kanilang agri or fishery business. Baka ito na ang iyong pagkakataon. So again, maraming salamat sa panonood po ninyo. Sa ngalan po ng aming Executive Director, Ma'am Ralen Verdadero at ng aking co-host si Ma'am Malin Ginto. Ako po si Carlo at ito ang AgriCredit Talk. At lagi nating tandaan na sa agrikultura, may pag-asa. See you next year! Merry Christmas! Happy New Year! Kung ikaw ay may sakahan o kaya'y pangisdaan at kailangan mo ng puhunan. Kung ika'y OFW at agribusiness ang negosyo mo, siguradong may maaasahan. Narito na ang anyo, agri-negosyo, kasangga mo ang anyo, agri-negosyo. Sa programang anyo, titibay at lalago, at tiyak na aasenso ang negosyo mo. Bukas ang pintuan sa mga magsasaka, mangingisda at kababaihan sa agrikultura, kooperatiba at negosyo sa pagsasaka. Narito na ang anyo, agri-negosyo, kasangga mo ang anyo, agri-negosyo. Sa programang anyo, titibay at lalago, at tiyak na aasenso. Narito na ang anyo, agri-negosyo, kasangga mo ang anyo, agri-negosyo. Sa programang anyo, titibay at lalago, at tiyak na aasenso ang negosyo mo.